Supreme Court, pinagkukomento, Senado, Kamara sa impeachment trial versus BP Sara. Inatasan ng Korte Suprema ang Kongreso na magkomento at magsumite ng impormasyon kaugnay ng impeachment trial na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte sa notice ng mataas na hukuman sa Senado at Kamara na may petsang July 8. Pinagsama ng Supreme Court en banc ang mga petisyong inihain ni BP Sara laban sa validity of constitutionality na ika-4 na impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Gayon din ang petisyong isinumiti ni Attorney Israelito Torion at iba pa na humihiling ng maideklarang walang saysay ang articles of impeachment. Nirequire rin ng Supreme Court ang Kamara na magsumite ng impormasyon hinggil sa estado ng unang 3 impeachment complaints laban sa Vice President at ang eksaktong petsa kung kailan inendorso ang mga ito. Nais ding malaman ng Supreme Court kung mayroon bang discretion ang Secretary General kung kailan ipapadala ang mga ito sa House Speaker. Pinagbibigay rin ng Supreme Court ang Kamara ng basihan at otoridad ng Secretary General upang tanggihan ang transmitter ng mga reklamo. Nais ring malaman ng Korte kung nabasa bang mabuti ng mga mambabatas ang charges at mga ebidensya sa articles bago ibigay ang kanilang consent. Samantala, inatasan naman ng Supreme Court ang Senado na sabihin kung aling komite ang naghanda ng draft ng Articles of Impeachment at kung kailan ito nakumpleto. Nais rin nitong malaman mula sa Senado kung nabigyan ba ng pagkakataon si BP Sara na mapakinggan ang kanyang panig batay sa ebidensyang ibinahagi ng Kamara. Binigyan ng Supreme Court ang mga respondents ng non-extendable period na 10 araw mula sa pagkakatanggap nito ng notice.